Ngayong Lunes Santo, nasa 3,000 pasahero ang inaasahan sasakay sa Araneta Center Busport sa Quezon City patungo sa iba't ibang probinsya para masigurong walang aberya sa mga biyahe. Nag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga terminal ng bus. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan! Yes, Mauricio, 3,000 doon lamang yun sa Araneta Center Busport. Bukod pa, yung mga pasaherong sumasakay dito sa Araneta Center Bus Terminal. No? So, sabi ng pamunuan dito ng Araneta, baka mga 3,000 din. So, ako ngayong araw ay bibilangin yung mga sumakay na pasahero, aabutin sa mga 6,000, hindi bababa sa 6,000 dahil dalawa na nga yung lugar na pwedeng sakyan dito ng mga pasaherong pauwi sa iba't ibang probinsya, lalo niya sa may katimugang bahagi ng ating bansa. At para matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya, nag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga bus terminal dito sa Quezon City. Sa tindi ng init ng panahon, malaking ginhawa sa mga pasahero ang Araneta Center Busport. Fully air-conditioned at mahigpit ang seguridad. No ticket, no entry ang sistema. Kaya ang nasa loob ng port, pawang mga pasahero lang. Laking ginhawa rin sa mga nagbabantay na pulis. Nakakalat yung ating mga tauhan. Ngayon kung merong gantong mga facilities na yung security measures na pag-aralan, malaking tulong para sa amin. Si Gigi Datun, 11 kaanak ang kasamang uuwi sa Bicol. Laking bagay daw ang pasilidad ng busport habang naghihintay ng biyahe. Malamig po, tsaka talagang katulad niya, may mga upuan na. Talagang nakaupo na kami, hindi kami nakaghihintay, nakatayo noon. Sa ngayon, fully booked na ang biyaheng Bicol sa Busport para sa araw ng Miyerkules at Huwebes. Kung may nais umuwi sa katimugan ng Luzon hanggang sa Mindanao, chance lang po talaga. Doon sa mga additional trips na special permit naman po pag binibigay sa amin, no, nadadagdagan on the day-to-day basis. 3,000 pasahero ang inaasahan ngayong araw sa Busport. Dadami pa raw sa Miyerkules at Huwebes Santo. Sa Araneta Center Bus Station naman, nabawasan na ang mga dumarating at naghihintay na pasahero. Dito nagmumula ang non-aircon bus trips patungong Bicol, Southern Tagalog at Iloilo. Maganda yung maaga-aga, mahirap makipagsiksikan. Para hindi sa mga pasahero, hindi siksikan. Kahapon, isang bus ang sumalpok at umararo sa concrete barrier sa Rojas Boulevard sa Maynila. Isinugod sa ospital ang mga pasahero na bahagyang nasaktan. Ang mga ganitong insidente ang gustong agapan ng LTFRB. Kaya sa pag-inspeksyon kanina, isa sa mga bilin, ang bagong patakaran na hanggang 6 na oras lang dapat ang continuous driving o tuloy-tuloy na pagmamaneho ng mga bus driver. The passengers, we need kailangan natin yung inyong assistance para doon. Tingnan niyo yung inyong mga drivers. Isang bus ang nakitaan ng maraming paglabag, gaya ng palyadong seatbelt, mga batang pasahero na pinasakay sa pasilyo ng bus, pero pinayagan din silang bumiyahe. Di naman pinalusot ng MTRCB ang bus na nahulihan ng USB na may lamang mga bayolenteng pelikula. Ang naturang bus company dati na palang nasita dahil sa parehong paglabag. Sineseminar nga po namin yan. Kasama po pati yung dapat nilang ipalabas na kuplag talaga doon sa mga pasahero. Hindi ko po alam kung bakit nagkaroon sila ng ganyang mga USB, sir. Daming mga bata din na makakanood ng ganun. Pangalawa na pala ito, sir. Mga rated G o General Audience at PG o Parental Guidance lang ang mga pinapayagang ipalabas sa mga biyahe. Kung makikita mo ngayon, Maris, sa likod ko, halos kokonti lang yung tao dito, no? Hindi katulad ng mga nakalipas na taon na talaga namang pagka mga ganitong panahon na ay talagang makikita natin yung makapal na bilang ng mga pasahero. Ito yung dahil nga sa dalawa na yung lugar na pwedeng sakyan ng mga pasahero dito sa Cubao, dito nga sa Araneta Center Bus Station at doon sa Araneta Center Busport. Yung mga pumipila dito, karamihan yung mga hindi air-conditioned. At yung naman doon sa Araneta Center Busport, lahat doon ay mga air-conditioned buses na pwede masakyan ng mga kababayan natin papunta ng Iloilo, dyan sa Bicol region at maging dito sa iba't ibang mga bayan sa Southern Tagalog. Maris. Alright, Susan, nakikita naman natin talaga na kakaunti pa lamang yung mga tao ngayon dyan, ano? Pero fully booked na at inaasahan natin na sa mga susunod na araw, especially by Holy Wednesday, doon talaga yung dagsa ng mga pasahero pabalik sa kanilang mga probinsya. Pero yung inilabas ba na special permit ng LTFRB na abot daw sa 1,000? Sapat na ba yun para hindi na magkulang pa ng mga bus para magdala sa mga pasahero sa kanilang mga probinsya, Susan?
Well, sa ngayon, Maris, hindi yan masasagot ng pamunuan itong Araneta Center Bus Terminal, itong Araneta Center, no? Dahil depende yan sa kung ano ang magiging bilang ng dating ng mga pasahero bukas, sa Miyerkules at sa Huwebes. Pero for now, ang sinasabi nga nila para doon sa mga air-conditioned bus na papunta ng Bicol Region, dyan sa Iloilo at maging dito sa Southern Tagalog, fully booked na yung mga air-conditioned room. So, ang aasahan na lamang ng mga pasahero magcha-chance passenger o yung magde-decide last minute na umuwi sa kanilang mga probinsya ay ibibigay na special permit ng LTFRB at hopefully, sabi naman ng LTFRB na kung kukulangin pa rin naman, willing naman sila na mag-issue pa rin ng special permit para maihatid yung mga kababayan natin na uuwi sa mga probinsya ngayong panahon ng Semana Santa. Maris. Lilinawin ko lang din na Susan kasi may mga lumabas na report na yung mga mismo mga bus driver ay papayagan na lamang na mag-drive ng certain number of hours. If I'm not mistaken, 6 hours lamang at dapat may kapalitan sila, especially sa mga malalayong mga ruta, no, yung mga destinasyon. Ito ba'y napapatupad at nakikita mo ba nung nag-ikot ka dyan sa bus station at sa bus port na talagang merong kasalitan itong mga bus driver na umalis na, Susan? Kasi Maris, kanina lang nag-inspeksyon itong LTFRB at kanina lang sinabi na kailangan ganun nga ang magiging sistema ng mga driver. So, hopefully ito naman mga bus companies ay magko-comply dito sa kautusan ng LTFRB. Otherwise, kapag sila nahuli na hindi compliant dito sa sinasabi na dapat, hindi konduktor dapat talagang driver yung magiging karelyebo, malamang maka-compromise yung kanila mga prangkisa o di kaya naman lisensya ng driver o kaya naman baka nag-apply sila ng special permit, hindi mapagbigyan yun ng LTFRB. So hopefully, after yung ginawang inspection today ng LTFRB at nagbigay ng ganung instruction o direktiba na kailangan yung driver mga 6 hours lang magdadrive at may karelyebo na totoong driver, kailangan tumupad itong mga bus company dahil nga ibinigay na ang utos ng LTFRB ngayong araw nito. So, siguro by tomorrow o sa mga darating na araw pa, itong dadating na Semana Santa, magiging compliant naman yung mga bus companies. Ito naman ay para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero ihahatid nila sa mga malalayong probinsya. Maris. Maraming salamat sa iyong ulat, Susan Enriquez.